Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ng Golden State Warriors sa napapadami ang talo lately ay minamalas pa nga sa mga injuries. Sa game nila bukas kontra sa Boston Celtics ay asahan ng ilalatag nila ang kanilang small ball lineup dahil literal nga na wala na silang power forward o matinong power forward sa ngayon. Si Jonathan Kuminga ay nagpapagaling pa din mula sa ankle injury. Si Draymond Green ay out na din sa game na ito dahil sa left calf injury. Well, pati na din nga mga kaibigan, si Kyle Anderson ay out na din sa game na ito. Bukod sa tatlong ito ay out din nga si Brandon Podziemski habang questionable naman ang status si Stephen Curry. So definitely not the ideal situation para sa Golden State Warriors na nahihirapan na makapasok o manatili sa top 10 ng Western Conference sa ngayon. Wala na nga silang big man na pwedeng ikutan ng opensa. Tinamaan pa ng injury ang lahat ng kanilang power forward. Hindi pa sigurado kung maglalaro si Stephen Curry at ang reigning champions Boston Celtics pa ang makakaharap nila sa kanilang susunod na laro. Asahan nga talagang more than 50% ng tira ng Warriors bukas ay mga galing sa 3-point line. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay pag-usapan naman natin si Scoot Henderson. Bago nga siya pumasok sa NBA ay binibigyan nga siya ng label bilang ang next Russell Westbrook dahil sa kanyang kakaibang athleticism. Debate pa nga noon kung sino ba talaga ang number 2 pick sa kanila ni Brandon Miller ng Charlotte Hornets. Ganun pa man ay hindi nga naging maganda ang takbo ng kanyang rookie season. Nag-average lamang siya ng 14 points, 3 rebounds and 5 assists per game. Subalit may kasama nga yan na 3.5 turnovers per game on 38% shooting sa field at 32% naman sa 3-point line. Subalit bumabawi nga siya sa kanyang last 4 games mga kaibigan. Nagpapakita siya ng performance na inaasahan sa kanya noon. Sa last 4 games niya ay nagtatala siya ng 25.2 points and 7.7 assists per game on more than 50% shooting sa field. Ang tanong lang nga ay kung magagawa niya bang mapanatili ang mga stats na ito dahil kung tutusin nga ay mas bumagsak pa ang kanyang mga numero ngayon kaysa sa nakaraang season. Mapa points, rebounds o assist man yan ay lahat nga ito nagkaroon ng konting decline ngayong second season niya. Kapag magandang nilalaro niya ay nagmumukha siyang Russell Westbrook. Subalit most of the time ay tila ba another Dennis Smith Jr. lang nga siya mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ito naman ang NBA standings as of January 20 mga kaibigan, sa West ay malaki pa din nga ang agwat ng OKC sa lahat. Dumidikit naman ang Denver Nuggets sa 3rd seed at pasok pa din nga ang Lakers sa top 6 kahit na natalo sila ng Clippers. Ang Spurs naman ay medyo lumalayo na nga sa top 10. Sa East naman tulad lamang ng OKC ay malayo din nga ang agwat ng Cleveland Cavaliers sa lahat. Ang Milwaukee Bucks ay dumidikit na sa top 3 seed. Ang Orlando Magic ay unti-unti nang lumalayo sa top 6 at ang Detroit Pistons naman ay sumasabit pa rin nga mga kaibigan sa top 8 ng East. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?